Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ngayong araw ng Huwebes, malapit na po ang weekend pero hindi pa. Ako po si Karen para po dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At ito rin po inyong kasama sa araw na ito, si Father Bong, para sa kwentuhan natin. At kung sabi ni Karen kanina, malapit na yung weekend, ako po malapit nang mawala ang kabuti. Kasi darating na po yung aming boss. Yung hindi kabuti. Yung hindi kabuti. Napakalaking kabuti naman. Amo, papagalitan tayo ni Pope Francis yan. Masasabi lang niyang wrists are not mushrooms. Nakakatuwa si Pope Francis, among, no? Yung mga terms na ginagamit Italian lang o English lang o Espanyol lang, pero yung terms din na ginagamit natin Parang talagang he's attached to the human situation. No, yung mga ginagamit niya, even sa technology na lang, sipin mong, sabihin mong 70 plus years old na nag-Facebook, nag-text, nag-Instagram, is para bang it's really a pope of the masses, na parang ganon. Pangmasa ang dating. Di ba nga, among, nung kasisimula ng kanyang pontificate o nung bagong Santo Papa pa lang siya, yung tawag sa kanya, the parish priest of the world. Kasi daw, yung kahit sang sulok ka ng mundo, relate ka sa kanyang mga sinasabi. Oo nga. Kasi kakaiba yung pinanggalingan niya Una, talagang bumabad po yan. Naging katulad ninyo, among, na in talagang the trenches. galing siya, nanggaling siya sa yun sa mga Latin countries, Latin American countries, di ba? At alam natin yung theology nila doon, talagang celebration theology, yung paghihirap ng tao. Ayun, yung the struggle ng tao noon, di ba? Kaya he loves so much the poor. Tsaka among, di ba, yung mga pictures niya before, nung hindi pa siya cardinal, hindi pa nga yata siya bishop, o nung bishop na siya, obispo na siya, pero nakikita siyang nagbubus, nag-MRT o nagtitren, tapos yung mga lalapit sa kanya, siguro nagko-confide, may pictures yung parang nangungumpisal, pero hindi kumpisal yon kasi hindi naman siya naka-pistola, tsaka parang so easy for you to approach him, di ba, no? Opo. Siguro ay wala pa po kaming karanasan sa kanya, nababasa pa lang. Hayaan nyo, kapag ako'y nakapunta ng Roma at nayakap ko siya, ikukwento ko sa inyo lahat na kung ako'y makakapunta. Huwag kayong mag-alala. Oo nga, no? Pagdadasal natin yan. Kung kabuti kayong sumusulpot dito sa isang araw, sumulpot kayo sa Roma. Ang galing. Pero yun nga, kahit hindi naman natin siya kasama araw-araw, saan kayo nakakita ng Santo Papa yung mga daily homilies niya? Oo. Nababasa natin. Tsaka dahil na rin siguro sa technology, ang galing, no? Tapos sa Facebook mo lang makikita mo yung kanyang conversation, dialogue with this kind of group, yung kanyang address to this group. Napakadaling mabasa dahil sa technology na rin po ngayon. Kung gusto kayong mahilig ng Facebook, mag-like po kayo do sa Catholic News. Opo. Tsaka may Vatican din. May Vatican News. So, yun po. Dami po niyang news para sa mga Katoliko. Makikita naman ninyo yun. Search lang ninyo. Makikita nyo. Napakadami nun. Then you will be updated. Kung minsan, yung mismong talk na 5 minutes talk po. Sinasummarize nila. So, mabilis para makita nyo kung ano yung mga nangyari sa Roma, yung ginagawa ng Pope. Napakadali na po sa atin ngayon yun. Di ba? Meron talaga. Ito, among yung isang bahagi na yung ginagawa natin ngayon. Opo, Vatican Radio. Kung may Vatican Radio, merong San Fernando Radio, Archdiocesan Radio. Bright FM, Archdiocesan Radio Station. Utos naman yan talaga sa atin Na may media network ang bawat Archdiocese, di ba? Nauna lang po sa atin ang Tarlac. Meron na silang dati-dati Radyo Maria.
Meron. Tapos yun na, nagsimula na rin. At ang alam ko ngayon, ang San Jose City, meron na rin silang radio Si Bishop station. Bobet, O, si Bishop syempre. Bobet, oo. Nakinuha pa niya yung ibang madre na Dominicans dito. Aba, nag-import po. Oo, yung Mamaya. pinasama niya. Minsan nakita ko sa Facebook kasama itong dating kasama namin na Aba, seminaristang pari na taga doon, si Father Bong Romano. aba. Meron silang radio program Ay, din. speaking of which, si Father Bong every now and then naka-tune in daw dito sa atin. Oo, oo. Kaklasin ni na Tita Shirley yata. Ah, ganun ba yun? So, nagte-text ko minsan, sumasali sa ating kwentuhan. Hi, Father Bong! Oo. Kung kayo po ay nakikinig ngayon, hello sa inyo at mag-text lamang po kayo. Among, Ay, kaya yes. natin Oh. yung mga numbers Opo. ay para mag-text po yung listeners Opo, yung natin. para yung mga interesadong makisama sa ating kwentuhan at continuation ng ating pagkilala kay Jesus, sino ba siya, ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ito po yung ating mga numbers. Smart number po natin, 0918-351-8282. At ang ating globe number, 0917-363-3738. Ang ating pong SUN number, 0932-231-4124. Text lang po tayo. Among, may mga mag-greet tayo. Gigreet ko si Harvin Piring. Ayan. Ginreet na tayo sa Facebook kasi. Ah, Meron okay. din po tayong mga Opo. Facebook pages. Tingnan High-tech lang ninyo po yung... kami ngayon dahil Mhm. habang kami nagkukwentuhan itong kasama ko, multitasking, Oh, siya yun po ay yung- nagpe-Facebook, tapos tinitigdan din niya yung mga picture ni Apong Eugene na nasa Legazpi. Ay, kasi sabi po niya sa amin, samasan niyo. para namang pwede tayong umereng, hindi natin sinasamasan. Opo nga. At yung ating Facebook page, yung Kwentuhang Katoliko, kung nais naman po ninyo kaming panoorin habang kami nagkukwentuhan dito sa booth, pwede tayong pumunta sa www.ustream.tv/channel/brightfm 919. Ayan. Okay. Mag-text lang po o mag-message sa Opo. atin. At habang tayo'y nagte-text o nagme-message, makinig po muna tayo sa isang magandang tugtugin. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, I seek you for I thirst. Your mercy is the rain on the desert of my soul. Oh Lord, I raise my lifeless eyes and see your glory shine, how your kindness overflows. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Oh Lord, your sanctuary calls. I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name.
nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. Among. Yeah po. Ako yung natatawa kasi yung mga kwentuhan natin kahapon, umabot daw sa kawa at kung ano-ano. Yun yung sabi ni Ruth. Ganun Ano lang. yung pinag-uusapan natin ni Among? Napunta sa pagkain. Napunta sa pagkain. Sabi ko, Preparation of food. kasi yun, preparation kasi yung pinag-uusapan. Apo. Bakit nga ba may preparation pa? Kasi ibig sabihin, yung pinaghahandaan napakahalaga. At kahapon po kasi Among, di ba, yung kwentuhan natin tungkol kay Kristo. Sino ba si Kristo? O yun, Lord. Yung pinatugtog natin, Lord pa rin Kasi yun yung ilang beses po ba? 700 plus. 748 po ata to be exact na inulit sa Bible. Yun. Kaya Dami, yun no? yung common. The most common name na marinig natin. Siguro po ang tanong, bakit ang dami naman yun ang pangalan? Ay, may natatandaan akong kwentong ganyan. Kaya lang, nag-Marian exhibit kami sa dating pinanggalingan kong parokya. May isang batang babae, nakasama yung mama niya, nagpunta ng exhibit. Tiyempo, doon ako, nanonood ako sa mga nagbibisit doon sa exhibit. Sabi nung bata, Mama, bakit ang dami naman Mary? Ayun. Ang dami naman Mary, ba't iba-iba yung pangalan? Sabi nung bata, Tapos sabi nung nanay, narinig ko, very simple explanation, sabi nung nanay, iisa lang naman yan, iba-iba lang yung pangalan. Ayun. Di ba? Iisa lang, pero iba-iba yung pangalan. O nga naman po, kung titignan natin si Maria, tawag natin Lourdes, Fatima, iba-iba. Di ba? Ang dami nga Among, no? Kung minsan malilito ka, alam ko, sa Loreto Litany, as of now, yung official dami, titles, 50. 50 na yung official, no? Yung Star of the Morning, ano yun? Temple of Justice yata, o Seat of Wisdom, yung mga ganun, yung mga kaluma-lumaan na iba, may bago naman. Pero iisa nga lang ba? O si Mama Mary pa lang yan. Si Jesus. Ay, naku po, madami din yun sa kanya. Marami, pero O kung ubusin po natin, sabi nga ni Sister Karen noon, kahit na isang buwan natin pinag-uusapan, kulang pa. Dahil yung pong kanyang ibinigay na kopya sa huwag akin. na ninyong kukwento na may kodigo tayo. Binigay po niya sa akin, nakakatatlo pa lang tayo sa mahigit na 12. Summary pang, yun 12 Among, di ba? Summary lang yun Summary Ibig pa lang sabihin yun. yan yung mga most common, Mas common lang. pinaka naririnig natin o yung madalas nating marinig o yung pinaka-importante. Pero marami pa yan. At every now and then siguro bubuksan natin kung ano yung iba. Pero kung titingnan natin Among, 'di ba, yung Lord, yan yung pinaka-common. Susunod yung sabi Son natin of kahapon, yung Son of God, kaya tayo nauwi sa kawa at pagluluto. Kasi yung Son, siya yung niluluto, kumbaga. At kung yung lutuan, pinaghahandaan mo ng maayos at masusi yung paglilinis, yung isi-season mo pa nga, pati yung lulutuan, di ba? Ibig sabihin, extra special yung Son. Yung niluluto. Tapos, Among, from Son of God, ano yung susunod? May isa po pa tayong pinakasikat na tawag sa kanya. Actually, is an Old Testament term na ginamit na marami kapag pinag-uusapan all about God po. No? Yung salita na natatandaan nyo, pinatanong ko pa sa inyo, ano bang ibig pa sabihin para sa inyo ng salitang propeta o prophet, sabi po natin. Among, prophet, ano yung, kasi pag sinabi nating propeta, yung nai-imagine mo, kung nakikinig ka sa mga misa, no, lalo na yung mga Sunday Masses, at naririnig mo, yung, dati yung pag-proclaim, di ba, ngayon kasi, diretso kung sino yung, kung anong book, di ba, from a book of, ganito, or from Isaiah, from, tinatanggal na yung mga title. Oo, dati, nung bata pa kami, naririnig mo pa yung reading from the book of the prophet Isaiah. So, kung nakikinig ka sa Sunday Masses, yung idea mo ng prophet, isang matandang, lagi kang pinagagalitan dahil kung ano-ano yung kalokohan na pinagagagawa mo. Old Testament yung dating ng prophet. Si Jesus, hindi naman po siya Old Testament. Bakit prophet pa rin? Po. Ito, maganda yung
tanong ni Sister Karen, mas maganda po siguro kung kayong mga nakikinig do sa tinanong niyang iyon, sabayan nyo ng text nyo para sa inyo, anong pagkakaiba ni Jesus do sa mga prophet of old? Di ba, no? Dami nun. May Prophet Amos, ayan po, yung madami mga propeta sa Old Testament, ano daw yung pagkakaiba ni Jesus sa kanila. Alam po ninyo, the meaning of the word prophet, messenger. So, pwedeng sa panahon ngayon, may prophets pa rin. Oo, meron pa rin. Meron pa rin. Sabagay, narinig ko na yan. Si Aposeto daw, prophetic. Oo, prophetic. Ay, Aposeto, balong makirandam kayo po. Hello po, Among. So, Among, pag sinabing prophetic o prophet, ibig sabihin, paano po yun? Kung tawag po sa kanila sa Old Testament is the voice of God. Yun ang tawag sa mga prophets dahil yung pamparabang hindi nila nakikita ang Diyos Sabi, di ba ni St. John, hindi mo naman makikita yung Diyos. Sabi nga ng Old Testament, if you have seen the Lord, you will die. If you have seen if you seen God, you will die. Sabi yun. Kaya hindi nila nakikita. The way God communicates sa Old Testament is through these people. Okay. Parang ikaw, you are the medium of the Lord. Yung ginagawa mo sa radyo ngayon, the Lord is using you to proclaim His word. Okay. Ganun. Pwede yun. Kasi pag pwede po sa nagbabasa atin. tayo ng prayers, pag nagbabasa tayo ng mga messages na supposedly dapat malaman ng ating mga kaibigan at tagapakinig. So, parang spokesperson pala po, Among. Oo, para po siya. Ay, talagang parang siya ang spokesperson ng Diyos. Parang siya ang bibig, siya ang boses. Aha. So, yung prophet pala, hindi manghuhula. Hindi. Iba naman yun. Yung para bang nanghuhula lang siya. Hindi, talagang directly, this is what, ito ang gusto ng Diyos. Sasabihin niya sa propeta at yung propeta naman ang sasabihin niyang sa mga parang tao. Medium Siya ang medium ng Diyos. Ay, again, no? Hindi po yung medium na nakikita nating may crystal ball. Hindi yung po medium yan. na may mga... May baraha. Baraha! Naku! No, hindi po yun. Hindi yun. Hindi yung medium na palad mo, titignan niya, sasabihin niya, may letter M yung palad mo, yayaman ka, M yan, millionaire. Ako po merong M, pero ni minsan di pa ako naging millionaire. Sana nga, totoo yun. Ako rin, no? Meron pala. Pag may letter M daw, yayaman ka, sabi nila. Hindi po ganun. Baka naman M, maganda, o M, mabait. Ayun. Naku. So, hindi yon. Hindi pala Hindi po yung yan. mga manghuhula, yung Hindi po, ating mga medium. Yung medium na sinasabi natin ngayon, media. So, Opo. sila yung daluyan. Pwede silang yun, mga taong yun, pwede silang matawag na medium on the aspect na hindi religious na dating. Pero iba yung dating pa din, di ba? Among, iba yung mga, kung minsan, hindi mo alam kung anong espiritu yung pinopromote yung nga, nila. yun ang nakakatakot Kaya doon. Wag. Hindi natin ine-encourage yung ating mga tagapakinig na, ano yun, do not patronize yung mga ganon kasi hindi galing sa Diyos kung minsan yung kanilang pinopromote. Yung kasi ba sasabihin nila, pahuhula ko na sa ganon maalaman ko yung swerte sa buhay ko. Kaya lang po nakukondisyon tayo doon. Natatandaan ko yung isang sa mga kapatid ko, sabi nung kanyang meron siyang nakilalang para bang nanguhula. Sabi niya sa kanya, you will get married at the age of 37. Okay. Hindi Ilan taon siya- na po? Teka. Ilan siya nung sinabihan siya ng ganon? Early 30s. Okay. Tapos, umabot siya ng 37, hindi siya nakapag-asawa. Na-depress, sabi niya, tatanda na akong dalaga. Pero, nakapag-asawa. Naka-last trip, Anong age? 40. Oh. See? O, Pero kung di- naniwala siya doon sa at the age of 37 nang hindi na siya doon siya mag-aasawa. Baka nagkulong At na yun- lang sa bahay. Oo, 'di ba? Kayo na para hubang sa atin yung mga nanghuhula kung iyon ay iyong pagbabasihan sa buhay mo ay parang kulang. Kulang. Ay, Among naman, di ba yung Santa Iglesia, talaga namang may patakaran na dinidiscourage talaga Oo naman, tayo na pumunta sa mga manghuhula kasi ang Diyos lang naman ang nakakaalam sa future o sa hinaharap. So, etong prophets na to, kung hindi pala tayo dapat nakikinig sa mga manghuhula, yung nagbibigay ng mga, kung ano yun, ay, eto, yayaman ka, Oo. o pati kung minsan namang, di ba, mamamatay ka ng ganitong panahon.
ano pala yung prophets kung sinasabi nila, 'di ba yung sabi natin, madalas sabi nila pag hindi ginawa to, yung kasamaan ng loob, Oo, 'di ba, Amo? oo. Pag di nyo ginawa ito, baka ganito yung mangyari. Mm-mm. How do we distinguish? Sa Old Testament po, yung mga prophets natin, kumisan yung more on the conversion ang inihingi sa atin. Laging inihingi sa atin yung, lalo na, halimbawa, Prophet Amos, yung kanyang conversion, Prophet Hosea, Opo. yung kung mapapansin po natin, ang mga tema nila is on, you have to go back to God. Ayun. Yung sinfulness nila, it is more on change of life. Yung narinig po natin, di na po namin sasabihin ng termino sa teolohiya, pero isang ibig sabihin, yung pagbabalik loob sa Diyos. Tawag kasi namin doon, yung very technical, metanoia eh. Di ba? Baka Pero- naman meteta. No? Meteta. Kaya po, sa simpleng salita lang, ibig sabihin is, balik loob ka sa Diyos. Yun yung laging nilang sinasabi. Mahal ka ng Diyos. The prophet Hosea po, ang ganda ng kanyang description sa kanyang relationship with God, na siya daw yung tipo ng prostitute na gumawa ng, tatanda mo yung kwento niya? Na kahindik-hindik na kawalang yaan sa buhay niya, pinagpabaya siya, para siyang prostitute na sabi niya, pero minahal pa rin siya ng Diyos. Oh. Ibinigay pa rin sa kanya kahit na prostitute siya. Sa atin po, kung titignan natin yung literal sense, kapag prostitute ka, paglararuan ka na lang ng tao eh. Opo. Para At kang, saka, tawag natin, mababang lipad. Di ba? para kang trapo daw Oo. na, wari kay katamo among, indeng basan, may hierarchy yan eh. Di ko ata alam yan alam nyo. Sige nga, Pag sige nga. bagong bili yung, lalo na kung yung mga social na hand towels, Oo. yung mga kitchen towels, dish towels yan. Oo. So, pampupunas mo muna yan. Yung mga bagong hugas na pinggan, yung silver, di ba? Para hindi nagtatarnish yung mga tinidor, yung mga kubyertos. So, yun yung unang basahan. Yun. Kasi, pampupunas mo na, bago Bago, syempre. siyempre, oo. Tapos, Ayaw mo muna masyadong nadodomihan. opo. Tsaka, makasabit la rin kay Lele na ning lababong pang bisita. O, diba? Papaluwal mo lang mo rin is tong atin bisita. Bisita. Namulis gamat. Mm-mm. Kasi mo naman pamiret ang lumang t-shirt. Wow. Panamulis gamat na rin bisita. Pag medyo luma na, nadidemote ng konti. Pampunas na ng mesa. Pero yung pampunas ng mesa, hindi yung mesang marumi. Yung mesang nilinis mo na. Yung Napunasan mo na, pupunasan linis mo uli. Opo. O pantanggal lang ng alikabok, ganon. Pag mas luma pa, demoted na naman. Yan na yung nagiging basang trapo. Basang trapo na nangingitim na. Di ba yung basang trapo, yan naman yung kahit malinis, Malinis. pero atineng mancha, atineng dahil marami na nakapirap. napagpunasan. Opo. Yan yung pampupunas mo na ng mesa na pinagkainan. Yung mancha, may patak-patak. Di talaga. Tapos diretso yan sa lababo. Kupas ni tandatang Kupas na. naning Pag panguskus. Istong mas lumaya pa kanita, demoted, nasa sahig na yan, di ba? Ayan na yung inaapakan-apakan mo, no? Sa pinagpupunas yun yung naman. hierarchy, Among. Kasi naman, di naman ako babae. Ay, excuse Nagpapanggap lang ako. Sa bagay, nagpapanggap lang naman ako ng lalaki. Among, baka may maniwala. Marunong na ako magtago. Baka may maniwala. Sige kayo, mamaya kung ano-ano yung itatanong sa atin. Ayun po yung prophet sa Old Testament. Ayun. Yun, the message nila is God is inviting us to go back to Him. Aha. Yun yung message po nila. At yung message nila, it did not came, hindi po galing sa kanila. Iyon sinabi ng Diyos sa kanila. Yung parang ito ang utos ng Panginoon, ito yung sinabi sa kanila. Hindi po nila nilikha, hindi nila pinag-aralan, kundi it's directly being sinabi ng Panginoon sa kanila. Natatandaan nyo po when they were looking for a king, si King David. King David. Sinong propetang nagpunta sa kanya para hanapin at sinabi, you look for a son na mapapalit na magiging king ng Israel. So, ang nangyari po, the prophet, nang sabihin sa kanya ng Lord, hindi yan, meron pa. Doon niya hinanap na meron pa siyang isang anak na si David na nagpapastol during that time, di ba? So, Among, yung prophecy na sinasabi natin,
yun yung sabi nga natin kanina, no, spokesperson ng Oo. Diyos. So parang nagpapaliwanag kung ano yung ninanais na ng mangyari. Panginoon. Oo, kung ano yung okay. gusto ng Panginoon, yun ang sasabihin nila, yun ang nagiging message nila. At mostly po, ulitin lang natin, ang message is more on conversion. Conversion. Kasi alam naman mga Hudyo noon napopollute na rin yung isipan sa maraming tsaka hindi ho ba minsan they were natalo sila na nabihag sila ng ibang bansa. Doon nila hinahanap at kinakailangan yung magbalik loob dahil doon sa ang concept nila kaya sila nabihag ng ibang bansa dahil sa they were unfaithful to God. Kaya yung message po nila lagi noon ng mga prophets, you have to go back to God, magsisi sa mga kasalanan. Yun ang tema. Yun ang ibig sabihin. That is of old. Opo. Pero itong nag-text sa atin, angkop na angkop dyan sa kasasabi lang ninyo, Among, this is from 7545. Ang pagkakaalam ko po, ang propeta sa panahon ngayon ay ang mga priests at madre para sa mga Catholic na katulad natin. Tama po ba yun? Pwede po, yun sa mga ordained. Pero meron din po tayong mga tao na they preach the word of God following the teachings of the church. Yung po meron naman. And we can, siguro po, kung titignan natin, we can call them also as modern prophets. Modern prophets. Basta, Among, yung rule dyan, ang prophet ay yung taong nagbibigay ng senyales o nagsasabi. Base yung salita ng Diyos. Opo naman. Baka naman nagbibigay ng senyales tulad ng mga sinasabi mong medium, yung bolang kristal. Nagbibigay rin ng message yun Ibang message nga lang yun. Message of confusion. Oo. Nagbibigay sila ng message. Hanggang sa panahon po natin, meron yung pong sinasabi nung nag-text sa atin, they are the ordained. Pero meron po tayong mga hindi ordained na kapag maririnig nyo silang magsasalita, as if the Holy Spirit is really outpouring sa kanila. Opo naman. Yung may kaibigan nga akong pare yung sabi niya kung minsan. Kasi 'di ba, usually tayong mga laiko, pag ganyang mga usapin, medyo timid tayo, medyo nahihiya tayo tapos ipupush mo yung Among, ika na mo sumabi, Among, ikayo na mo po kasi makanyan. Sagot nung mataray na pare. Hindi lang ang mga pare ang may monopoly sa salita ng Diyos. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Kung minsan nakakatawa pa, mas magaling, mas masarap pinakikinggan ng mga laiko kung sila magsalita dahil yung kanilang mga kwento ay talagang base sa karanasan. Hindi teoriya tulad namin. Alam nila yung ibig sabihin ng nagpapamilya at may asawa dahil yun ang talagang karanasan nila. Pag narinig mo sila talagang based on their experiences, they can relate with the message of God. Ay naku, lalo na may pari naman dito sa atin, sabi niya, dito daw sa Pampanga, yung mga pare, pag usaping, ano ba yung magutom, ano ba yung ganito, bibigay dapat sa mga laiko kasi yung mga pari daw, hindi nagugutom dito. Hindi nila iniintindi kung ano yung where to get the next meal. Oo. Ay, ako lang po nagmisa ng eskwelahan kanina. Hinaya akong mag-almusal. Nung pag-uwi ko, meron pa akong bit-bit. Sobra doon sa almusal. Binigay sa akin. Kasabi nga, pari sa Pampanga po, hindi mamamatay na gutom. Mamamatay na sobrang busog. Mataas na presyon at may diabetiko dahil sa ewan ko po kung mahal nyo kami o kung talagang gusto lang ninyo kaming busugin o patayin sa busog. Ano lang, sa susunod sabihin natin, I have a diet plan. Anyway, eto ay, siya po yun, gano'n siya, di ba? Meron diet plan yun. Pero pag nahihiya, kakain. Naman, hindi naman niya ipapahiya yung nagbibigay. Ito, Among, from 1793, ing maya paugto po kano, kay katamo Among, ing propeta po, magpalaganap yang amano ning ginukalupan na pong Jesus, ita po ing tuturok na kareng alagad na kareng apostoles at kalupad na pong apostoles. Pwede tamong maging propeta at bilang bininyag ang katoliko niyang may kuskus tamong laro, kaanib tamo bilang hari, pari at propeta bilang mapagpalaganap ning amano ning Ginu. Jem po ini. Hello, Jem. Hello. Kasanting na naman ning
Nung ka rin may penakoy ta, Jem. Among. Mag-text ka niyan. Di po, ang ganda nun, para bang binigyan na tayo ng Summary. tsaka overview ng dalawa pang topics na kailangan natin Yes. pag-usapan. That Jesus is a prophet, is a king, and is a priest. Yun po, sinabi na ni Jem kanina, na alam po ninyo, yun po yung mga kasunod pang pag-uusap. Nagmamadali po si Jem, pero totoo naman yung sinabi niya. Dahil yun po yung kabahagi ng talagang pagiging propeta ni Jesus. Ang tanong po siguro, para mapagbigyan natin ng mas text po kayo, no po, ito yung tanong natin for our susunod na pag-uusapan. Anong pagkakaiba ni Jesus na propeta sa mga propeta nung sinaunang panahon? Aba, quiz na naman. Hindi naman, mag-text sila para na sa ganun, ano yung insight nila doon. Is Jesus the same prophet of the old? Yung bang style niya, yung ano niya, ganun ba siya? O anong may pagkakaiba ba? Yun ang susunod siguro ng tanong. Kung titignan natin, ano ba, si Jesus ba, anong klaseng propeta siya? Oo nga. Hindi huma. Oo Yun, nga, kasi ang daming naging prophet. Ano pinag-iba ni Kristo? Anong pinag-iba ni Kristo sa mga propeta, lalo na nung mga, yung pinag-uusapan po natin kanina, yung sila Hosea, sila Amos, si Isaiah, dami po na mga niyan. Anong pagkakaiba ni Jesus sa kanila? Yes. Ano nga ba? Sige, hindi natin sasagutan ngayon yan. Papasagot natin sa ating listeners. O magbabasa muna tayo ng mga text na sa Opo. ganun makapag-isip sila at magbahagi ng kanilang... Ang dami nating text messages mula kahapon pa yung iba. Ito, galing kay Darwin ito. 7545, sabi niya, Tita Karen and Among Bong, pabati po kami dito sa Kabetikan. Wow. Nakikinig pati na rin po ang masipag at mabait naming parish priest, si Among Garu. Among! Yung panayan, Kenny. Kapilang kayo mag-share, kaya kayong parish experience, shrine experience pala. Minsan niya pa mo may guest ya mong Garu. Ne? Busy yata eh. Hindi, meron silang importanting activity na naman yan na darating kasi it's the Feast of Our Lady of Lourdes. Yes. Ay, Meron sila, promote yan. Pumunta kayo kay ni Darwin. meron po silang yearly activity. Ito si Darwin. Magobraya po ADP ni King Water Station. Okay. Akakit na kayong Darwin is tungatsu kayo Chancery. And then, atin mangot ang among vocation question. Okay. Sige. Pwede naman ito. Pwede nating isama to. Among 17 years old na ako po, grade 9 na ako po. Pangarap ko pong maging pari. Dapat ya pong Ariana Pamuka no in grade 12, a course. Yeah. Makanano ya po kanong magpari. From Carlo, in Arayat. Ang seminary po natin ngayon, yung kanyang grades 11 and 12, approved siya. Kasi yun kasi nung kami tinatawag namin yung pre-college junior and pre-college senior. Sabi nga ng mga seminary formators, wala tayong problema doon sa grades 11 and 12. Kasi meron na dati pa. Dati meron na tayo. Okay. So kung halimbawa natapos siya na ng junior high, gusto na niya na mag-senior high, pwede po siya mag-apply ng seminary dahil yung 11 and 12, which is our pre-college junior and pre-college senior in preparation for philosophy for college. Yun ang sabi sa amin, yun ang sinabi sa amin ng mga formators ng seminaryo. So if you are interested, ano kasing pangalan? Si Carlo. Si Carlo na taga-Arayat. Ay, puntahan mo kung sinong parish priest ka, kung anong parish ka, Carlo. Na sa ganun, matanong mo, kung ikay sa kabayanan, puntahin mo si Father Joseph. Si Father Joseph dating procurator o treasurer ng seminary para matulungan ka sa plano mo. At the same time, habang ikay nag-aaral, sabayan muna ng paglilingkod sa parokya. Mag-serve na ka. Bangka ni Carlo, ma-orient na ka nung ika mismo ng talagang panandaman mo if that is your vocation. Talagang gusto mo magpare. At dahil sa pag-serve mo. Kung ikaw ngayon nagsiserve na, tuloy-tuloy lang muna. Sa ganun, anong tawag nito? Maano ka? Talagang maramdaman mo talaga kung ikay para doon. Aba, nag-text naman yung ating friend. Kahit pala wala si Among Jean, nagte-text si JD Welder. O, narinig ko lagi yan. Ayan. Hi, Among daw.
Hi, JD, hello si po. Among lang yung ginigreet mo. Ako hindi. Ha? Nagsawa na siya sa'yo. Kam naman, halos weekly na lang. Kayong nga. dalawa ni Among Eugene ang Ay, si Among binabanggit Jin yung niya. ginigreet niya talaga. Silang dalawa yung naghuhuntahan. Ito si Mang Amando. Ayan, ang ating suki. Suking favorite. Ay, lahat naman favorite natin. Pero Oo itong naman. si Mang Amando, Ay, regular po siya. regular at taga-summarize ng ating mga Napag-uusapan. kwentuhan, kaya ang gandang basahin eh. Sabi niya, to answer the question, what is a prophet? Who is your prophet? O, eto daw yung sagot niya. Aba, talagang si Mang Amando, halatang-halatang alumnus ng DepEd. Yan ba? Oh, dating personnel po ni si Mang Amando ng DepEd. Ganahan. Sa Merriam-Webster Dictionary daw, yung definition ng prophet, one who utters divinely inspired revelations. Apo. One regarded by a group of followers as the most authoritative revealer of God's will. One gifted with more than ordinary spiritual and moral insights. One who foretells future events. Ayun. Kaya siguro pinagkakamala nilang manghuhula. Fortune teller. Yung all definitions daw fit in to Jesus as revealer and deliverer of God's will. At present, it applies to all the religious groups from priests way up to the ladder to the Pope and religious lay leaders as workers in the vineyard of the Lord God. Collectively, they are my prophets. Magisterium yun. Oo nga, no? Galing ni Mang Mang Amando talaga. Sagot po ninyo, anong pagkakaiba ni Jesus na propeta sa propeta ng mga sinaunang panahon? Text po kayo ng mga amado kung ano po yung reflection nyo doon. Anong pagkakaiba ni Jesus sa mga propeta ng sinauna at sa ngayon? Nahahalata ko kayo, Among, ha? Bakit? Imbis na kayo yung nagdi-discuss. Ay, hindi. Ako nga lang madidiscuss ko yun. Pero ang sarap kasing ang sarap pa kinakikinggan kasi kapag yung mga nakikinig natin, hindi lang sila basta na passive Yes. listeners. Active sila. Opo. Ibang para bang, ay naku, meron pala akong dapat na hanapin. Sinabi sa akin, nandi dyan ng internet eh. Oo Kung nga. minsan, mas marami pa yung oras na Facebook tayo kaysa doon sa tignan natin yung mga essential Sa bagay. mga bagay sa no? Mas maganda nga na, ay, pag-isipin nga natin sila ng ganito. Ayan, hi JD Welder. Opo. Nag-text na, hi Karen. Masunurin naman po si JD. Ay, nako, sana naman tayo umabot. Mag-break po muna tayo, makinig sa isang magandang tugtugin. Receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory, all things I hold, and all I own of thine was the gift to thee. I all resign, do thou direct and govern all and sway
nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station, at Among, yung ating Yeah. mga listeners. Sumusunod talaga, ha? O yan ang maganda. Kami po yung nagpapasalamat. Kayo'y masunurin. Oo nga. Ito sa darling classmate ko, ito kay Jalyn. Pamangkin po ito ni Auntie Baby, na parishioner nyo. Sabi niya, ang difference daw, yung tanong natin, no? Christ as a prophet and the other prophets. The difference is Christ often uses parables in his teachings. He's filled with wisdom and applies it to the present need of his crowd during his time. He does not go to the wilderness to shout, but to contemplate and pray. Oo, nga that's naman. No? one. Yes. Opo. Maganda po iyon. Sige pa po, mga aser-aser nyo. Yun po. Kamang talaga. Tapos itong, naku, ang dami nating atin papagreet, Among. Palagi ko ko sigurado nung konsehal at Ching Mercy ini kay kami. Sabi na, Maya oras po, Among at Karen, palagi ko pong makiramdam kay kayo. Yung kapatid niyo pong konsehal Mercy po ini. Ayan. Okay po. Tapos, Among, yung mga listeners natin talaga, masipag talagang mag-text, no? At yung mga text nila, hindi lang kung ano-ano. Yung mga May sagot sense. talaga, may sense. May sense talaga yung mga Oo. sinasagot. Mukhang pinag-iisipan talaga eh. At yung mga listeners nating ito, talagang nakakapagpayaman din ng ating Kwentuhang Katoliko. Kaya malaki Opo. yung pasasalamat natin sa kanila. Pero ganun pa man, Among, kasi yung oras natin nakabilang na talaga. Ay, opo. Ano po yung prophet nga na Kristo? At ano yung pinag-iba nito sa ibang prophets? Apo, kung sa Old Testament po, yung mga sinaunang mga propeta, at marahil hanggang ngayon po, yung mga propeta natin ngayon na tinatawag ninyo, tulad yung sinabi ni Mang Amado na yung mga propeta daw, sila yung mga present priests, lay leaders, they are preachers, sabi po. Tama po iyon, ang pagkakaiba lang ni Jesus doon, kung tayong mga propetang tinatawag nilang modern prophets, si Jesus po is the message itself. Ibig sabihin po, kung tayong yung mga propeta ng sinauna, naghihintay sila sa Diyos para kung ano yung sasabihin nila sa mga tao. Ito po si Jesus, ang pagkakaiba niya, siya mismo yung salita. Okay, Among, salita, no? So, ganito po, tingnan natin. Tama ba ito, Among, ha? Susubukan kong i-summarize. Simplify po ni Tita Karen. Nakikitita naman kayo. Kung yung mga prophets, yung mga kalumalumaan, di ba, Old Testament, Old Testament, si Elijah, si Elisha, tapos ang dami pa niyan eh. Sila Amos, Yan. sila Hosea, Yes, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, etc. Kung sila yung naging daluyan, the channels. meron silang source. May source. So, to be a Hindi channel. po si SARS, si source. Ay, yung source. Sakit yun, sakit. So, yung source, dadaloy sa channel, para umabot sa dapat puntahan na tayo yon. O yung mga, nung panahong yon, ang bayang nagalag. Oo. Ng Israel. Ang Israel. Oo. So, yung word o yung Yung message dumadaloy from the source through the channel to the people. Si Kristo, hindi siya channel. Siya ang source. Siya na mismo. Siya na mismo. Wala na po siyang middleman, kung baka. Dahil yung mga prophets, numilitaw sila ng middleman of God for us. Middleman talaga. Yung pa nakakitna, spokesman. Yung parang nakapagitna po sa kanila. Opo. Pero si Jesus po, siya na. Wala nang iba. He is it. Oo, yun na siya. Siya na mismo yung pinanggalingan. Siya na mismo yung nagsasalita. Tandaan po natin na pag-usapan natin, di ba, kahapon, Son of God. Son of God. Di ba? Nagkatawang taong Diyos. The Son of Man. Nagkatawang taong Diyos. Hindi ba? So, ibig sabihin, yung mga sinasabi po niya, talagang, that is the source. Yung pinanggalingan. Siya na siya. Siya na nga. Kumbaga, siya na ang Diyos. Oo, siya na ang Diyos na nagsasalita ngayon sa atin. Wala na po siyang ginagamit na medium dahil siya na mismo yung
pinanggalingan ng salita. Aha. At hindi na kailangang interpret. Oo. Hindi na pwedeng, kasi kunwari, translate me pa, interpret me, Mm-mm. ito kaya yon o ito? Pag siya yung nagsabi, anong ito kaya o ito? Yun na Yun na yun. yun. Yun na ang Diyos. Kasi siya ang Diyos. Okay. Siya So, yun ang yung Diyos. pinag-iba. O, yun po yung pinag-iba. Dito sa prophets na iba, kailangan nanamnamin mo, iisipin mo, parang i-discern mo pa eh. Mm-mm. Of course, di-discern mo pa rin kung ano yung sinasabi ni Cristo para oo. sa'yo. Pero, ano na yun? That's it. Mm-mm. Kay Jesus, that's it. Yun na yan. Yun ang salita ng Diyos. Kasi yung mga prophets po natin, tinitignan yung mga nakikinig sa kanila, tinitignan pa nila sa sarili na yung message ng prophet na galing sa Diyos. Among, para sa mga batang nakikinig sa atin, may mga nakikinig kasi naman talaga, mga teenagers. Istong atin niyang sinabi yating mukeka, ano mo, pasabi na nga po, sali ka kanong Aslam. Magduda ka pa eh. Totoo kaya nga akong pasaliwan na? Wo. Opo, taya mo yung utos Tutubod na ka na kuling matamad ya sali. Uli So- mong bunsuko. So, misip ka eh. Misip ka. Pero, istong yapo mo, yan na sinabi ka. Sali kang Sali kang aslam. No Lalakad doubt. na ka, maminto na ka. No doubt, talagang yan ang sinabi. Yan, tinubod. Yan. Yun po yung, yun ang magandang analogy yung ginawa ni Sister Karen po sa atin. Nasa pool po yun. Yun talagang message ng ni Jesus, the prophet. Naku, may sagot si J.D. Welder eh. Nasagot ni J.D. Welder. Ay, J.D. Welder na sagot. Sabi niya, wala na po siyang ginagamit na medium. Tama. Kasi XXXL na siya. Anong XXXL? Size! JD, si Among Jin mo ka-text mo ng ganun. Si Among Bong yung nandito. XXXL. Oo nga po, wala na po siyang medium. Oo nga, wala nang medium. Wala na Siya na nga. yun. Ay, nako, Among. Ang Yung bilis ng ating oras, Panginoon no? talaga. Yung mga ginagawa niya sa atin, no? Kahanga-hanga at yung hindi mo mapaniwalaan na Diyos yung bababa nga sa'yo. Oo. O, diba? Dati may medium-medium. Pag Ngayon, abot, actual mo nang naririnig, nakakausap. Sabi nga po, kung sa Old Testament, they do not see God. Mhm. Sa New Testament, God God is there. is with us. Is with us. Kaya Oo nga, nga, Emmanuel. Emmanuel. Ayan. Sabay pa tayo, Sabay pa tayo. Hindi po scripted yun. Hindi po, opo, Emmanuel talaga siya. Yan yung Kaya prophet. ngayon, the prophet, yung talagang yung salita na nagkatawan tao, ngayon, mensahe niya para sa atin, kaya po siya yung prophet. Kung ano yung content po niya, tulad din po ng mga propeta nung sinauna, tawag sa atin is conversion, go back to God, yung mga sinasabi po niyang parables of how to love, how to care, yun na po yun, yung mga mensahe ng mga nasinauna, pinatotohanan niya para sa atin ngayon. At ang kagandahan po, dahil nakikita ang propetang ito, siya na mismo, nakakagawa pa siya ng mga himala. Oo nga, Among. Di ba? Yes. At bago tayo magwakas. That's not only word, but the word that is actualized. Opo, Among, bago tayo magwakas, kasi yung prophet na pinag-uusapan natin na ito, di ba? May nagtanong nga kung hanggang ngayon, may prophets, may sumagot naman na para sa kanya, yung mga religious o yung mga hanggang sa Santo Papa, sila yung prophets. Tayo ba, kaya po ba nating maging prophets? Pakinggan po natin ang sagot ni Ate Karen. Among talaga. Siyempre sabi nila, if we follow Jesus the Oo nga po. prophet, if we follow Christ, then we can become prophets ourselves. Pwedeng-pwede naman po. Basta susunod tayo, wag lilihis. Wag po tayong lilihis kung ano yung turo sa atin ng pananampalataya, kung ano yung pong naging buhay ni Jesus na nasa sa buhay mo. You are a prophet po. Nung alulod ka, dapat alakang busbus. Ulingis tumenga ugse. Masasayang. Sayang. Ala ng miras. Anyway, Among, umabot na naman tayo sa oras. Opo. Naku po. Yung ang bilis-bilis ng Ang ating bilis-bilis. kwentuhan. May i-greet po ba kayo? Yung mga Opo. nasa kumbento nyo. Nagpapagreet po yung mga kasama ko sa kumbento, lalo na yung i-knock out aking kayo. pamangkin
na kasama namin sa kumbento, si Ann, magpakabusog ka. Hello, Ann. Tapos yung mga kasama namin, sila Ray, sila Gemma, sila Gerald, at yung kaibigan ko nagbe-birthday, sabi ko sa kanya, makinig siya, ewan ko kung nakikinig dahil di siya sumagot sa text ko. At Ate Vicky, happy birthday sa iyo. Ayan. At si Among Garu, Among. Garo, Panainda kayo po, Kenny. we miss you. Ayan. Ay, mag-alay muna tayo ng panalangin sa ating Panginoon. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Sumainyo ang Panginoon at sumasa inyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu. Amen. Ito po si Father Bong. Hanggang bukas po, last day ko kasama si Tita Karen. Dahil sa darating na Martes, babalik na po ang ating regular nakasamang pare na si Among Eugene. Pero bago po kami baka makalimutan natin yung assignment nila bukas. Ay, hindi po. Opo. Pag-aralan po ninyo si Kristo na Hari, si Kristo na Pari. Ayun. Bakit tinatawag Balen na natin pari. siyang, ba't tawag natin sa kanya Christ the King at Christ the High Priest? Bakit po? Ano bang ibig kahulugan ng dalawang salitang ito na Christ the King, Christ the High Priest? Among talaga, ang haba ng assignment. Pero, sige po, magpaalam na tayo, Among. Apo, hanggang bukas po. Ito po si Father Bong. Nagpapasalamat sa mga nakikinig at makinig muli tayo bukas at mag-aral kayong mabuti sa inyong assignment. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa ating lahat. Papuri